Malaking encounter namin dyan sa Campo Mar at saka sa Bagan, Tindulungan yan. Saka dito rin sa Crossing Salvo. Sa encuentro rin kami dito. Itong Crossing Salvo ba pa? Oh. Sige nga, ikwento mo nga yan. Dito, diyan, lapit-lapit natin. Oh. Paano nangyari dyan? Kasi nung panahon na doon kami sa Campo Mar sa taas, nag-order si Amir Umran na magbaba kami. Kaya sundalo ang tao dito, militar. Yan ang naabutan namin. So inatake nyo talaga? Oo. Ang SOG mo noon, bilang SOG noon, anong talagang may sarili kang dalang tao? Oo, may sarili akong dalang tao. Pero konti lang, sir. Isang platoon lang ang tao. Pero special operations talaga kayo? Lang. At saka dyan sa overview, sa may kayo dyan na malaki. Marami akong taon dyan na hindi. 4 ang taon ko dyan na hindi ko na nakuha. Paano nangyari, Bapa? Ano ba yung encounter nyo na yun? Paano yun? Sundalo talaga ang pumasok sa amin dyan. Kasi dahil hindi rin kami marami, hindi ko na-cover up yung mga area na dapat daanan ng sundalo. Kaya nangunguna yung artillery 105. Kaya hindi nakapwesto ng maganda yung mga tawon dahil natakot sa 105. Pero meron din talaga mga tao mo talaga na natatakot din. Yung ngayon yung mga tawon ko, yung karamihan sa kanila namatay na, sir. Ganun ba? Namatay na rin. Namatay na rin. Pero hindi doon. Dito na sa baba. Wala nang enkwentro. Sakit ang kinimatay din. Oo. Buti nga, 75 years old ka na. 75. Okay, malakas pa rin. Mahina na, sir. Dahil na-stroke ako, sir. Ganun? Oo, na-stroke ako. Kaya yung tainga ko na kanan, hindi makarinig. At saka dito sa kaliwa, mahina yung kaliwa ko, sir. Heart ba? Ano nga? Ang sabi ng doktor, yung stroke ko, GCA, giant cell arthritis. Meron daw ugat ko na nagpara ito sa ulo. Kaya na-stroke ko. Yung ganito ba na yun, yan ngayon, buhay na buhay ka pa naman, pero yung karamihan ng kasama mo, talagang patay na rin dahil sa sakit o dahil din sa enkwentro. Kung balikan mo yung nakaraan mo, ano yung may pagmalaki mo na nagawa mo bilang isang mujahid? Ang sa akin lang, sir, wala akong ipinagmamalaki. Pero yung mga kasama na nakilala sa akin, yun lang ang nila sa akin. Na doon pa rin yung respeto nila sa'yo? Doon pa rin ang respeto sa akin. Yung, paano mo pinanatili yung, pagkwentuhan natin paano ka nirespeto and mamaya, ikwento mo rin paano mo nirespeto si Ameril Umbra. Yung muna sa'yo, paano mo nakuha yung respeto ng mga tao mo? Kasi, yung mga tao, yung si Ameril Umbra na inigalang nila, na nakita ng mga tao na inirespeto ko ni Ameril Umbra, yun ang pagrespeto ng tao. So binigay nila yung respeto na kanya, binigay nila sa'yo? Oo. Na ang taas ng karangalan yun? Si Ameril Umbra, talagang inirespeto niya ako. Marami rin siyang kasama na ulama. Bakit ako pa kaya ang binigyan na ini-appoint niya na magdala ng kira. Bakit nga? Bakit sa tingin mo nakuha mo yung buong tiwala ni Ameril Umbra? Bakit mo nakuha? Yun lang paningin ko na binigay niya sa akin ng tiwala. Binigyan niya ako ng tiwala dahil sa aking pagsama sensor.
Oh, sincere talaga ang pagsama ko sa kanya. Na pwede ka naman kasi maging Oh, hindi mo siya samahan na noon. Kumbaga, Oo. pwede naman. oo. Basta pag may lakad siya, sa paningin ko sa kanya, hindi siya ganado kung hindi niya ako makasama. Ganon. Oo, ganun. Ano, dahil paningin niya o paningin mo? Paningin niya sa akin dahil nagtiwala siya sa akin. Ako talaga ang pinagtiwalaan niya sa sarili niya. Ganun. Medyo napakabigat din na responsibilidad yon para sa kanya kasi malaking sa inyo, sa mundo nyo, siya rin na naging bayani nyo, di ba? Oo, siya. Ikwento mo nga Bapa, bakit si Ameril Umbra naging bayani rin niya sa mundo dito? Dahil siya matuwid na tao talaga. Yung Quran talaga ang dinadaanan niya at sa hadis. Kasi Walang kahalong ano-ano. wala. Oh. 'Di ba kung dito ka lang noon, 'di ba yung mosque diyan sa libutan? Kasi sa atin sa Diyos talaga bawal ang magsima sa iba. Kundi sa Diyos lang. Bawal ka maghingi. Halimbawa, yung tao, ako, ikaw ang pinuno ko, bawal ako maghingi sa ibang tao, kundi sa ikaw lang. Ganun ba yun? Explain mo nga Bapa. Kunyari ako si Ameril Umbra. Lahat ng tao ko sa akin lang hihingi yan ng ano? Oo. Kasi diyan lahat naniwala sa iyo ang mga tao dahil nakita ng buong tao na si Ameril Umbra ay matuwid na tao. Ganon pala yung setup nyo. Halimbawa, bigyan kita ng kaunting paalala. Halimbawa, ikaw na pinuno ng commanding ng officer ng kasamaan mo. Halimbawa, ikaw ay mahigpit at saka hindi ka maunawain, hindi ka marunong ng kasama mo. Siyempre, yung mga kasama mo, konti lang ang maniwala sa'yo. Pero kung, halimbawa, kung ikaw ay lahat ng tauhan mo, parang mahal mo rin sila lahat. Yan, maniwala ang tao dyan sa'yo. So, ganon si Ameril Umbra. Nakuha niya yung ganon na tiwala nyo. Nakuha niya yung lahat ng puso ng tao. Kaya doon sila nag-report kasi nakuha nila yung puso ng mga tao. Dahil sa ugali niya ay matuwid na tao. Walang masamang ugali. Magandang tao si Ameril Umbra. Sir. Yung pala yun. Kaya kung kahit saan niya rin kayo dalhin na giyera noon, sasama talaga lahat. Sasama ako. Dahil pinaniwalaan ko ang sabi niya na ang sabi niya ay sabi ng Quran. Yung laban nyo sa pikit, malaki yun eh. Malaki ang laban namin sa pikit. 2008 hanggang 2008 yun eh. Yun mabigat eh. Mula 2008 hanggang kalimutan ko sir, hindi ko natandaan. Pero malaking laban yan. Paano naman yun? Paano naman yung, kasi ano yan, ancestral domain na yun noon eh, yung pinaglalabanan nyo doon, di ba? Ancestral domain. Ang nangyari dyan, yan ang kasama ng pagtakwil ng MIK Ameril Umbra. Dahilan ng hindi napirma ng MUA-AD dahil sa gera sa North Cotabato. Ganun ba yun? So sinisi siya? Sinisi siya na dahil daw hindi napirma ng MUA, Memorandum of Agreement, dahil kay Ameril Umbra. Kaya yun ang dahilan ng pagtakwil sa kanya. Pero nung kayo ito, noon... sir,
excuse lang, sir. Oo. Sa paningin ko, baka masira ako dahil sa sinabi ko sa Hindi, iyo mga ano. kasaysayan kasi ito, nakasulat naman to sa libro. Nakasulat din to sa ano na nangyari nga yung ganon. Na yung Kung makausap mo lang yung mga marunong talaga, expert ng Tagalog, malaman mo ang lahat ng katotohanan. Pero sige nga, Bapa, yung giyera nyo sa pikit, kasi kami na naman yung kalaban nyo doon, ranger na naman. Gaano kabigat din sa inyo yun? Kayo rin ang Oo, kalaban namin. scout ranger din yun. Kung baga, Omar, kami kalaban nyo. Saka Pikit. Pikit, kami rin. Yang Abubakar, kami rin. May Marines din, may ibang batalyon. Pero ranger talaga yung dyan. Ranger, Yung pikit, mabigat na laban nyo ba yan? mabigat yan na laban namin sa. Dahil, hindi kayo taga doon, di ba? Ba't mabigat sa inyo yun? Pero mas mabigat din ang Campo Mar. Mabigat talaga. Kaysa Pikit. Kasi pikit, doon kayo sa lining, di ba? Ano ba kasi alam mo, sa Pikit, hindi rin mabigat kasi napasok namin yung mga Christian, kaya hindi apurado yung mga military kasi na-appeal yung na-damage yung mga Christian na nasakupa. Ano na-damage yung? Madama yung mga mga Christian, mga hindi kasi yun eh. Maraming Christian kasi yun, maraming kumbaga medyo hindi hirap sabihin pero talagang nabulabog nyo yung ilang barangay doon, di ba? Oo. Bakit inutos yun ni Ameril Umbra? Kasi ang dahilan dyan, di ba may ceasefire? Oo. Ceasefire niyan, may kasama dyan namin na inatake ng militar. Kasi yung grupo ni Ameril Umbra, na lahat ng grupo niya ay sinabihan na kapag galawin ng military, yung iba sa amin na hindi rin kami nagagalaw, tulungan lahat. Tulungan talaga. Yun. Kasi may kasama namin na ang pangalan na si Commander Ta. Nakalimutan ko ang pangalan. Kaya napilitan kami reinforce kay Commander Ta dahil nahirapan siya. Halos siya mamatay. Nag-reinforce lang pala kayo doon? Reinforce lang kami. Yung grupo galing dito? Hindi pala kayo talaga yung main kwan doon na... hindi. Nagpatulong lang pala. Ganon pala nangyari doon sa Pikit. Kasi ang bigat na laban yon. Pero yung sinasabi mo kanina, Bapa, yung naambus kayo ni... si Ameril Umbra. Sige, ikwento mo nga yun. Naambus kami dyan sa Kabuntalan. Paano nangyari? Nakabangka kayo? Nakabangka kami. Inambus kami ng... Marami ang nagambus sa amin. Sabi ng mga tao, isang kampanyang sundalo na naghabang sa amin. Kasi hindi rin namin nakita dahil hapon man ang pag-umpisa, mga alas 2. Nang pagdaan kami sa tubig, nakaarang na yung mga militar. Una. Nung paglapit na namin sa kanila, binanatan nila kami. Diyan kami sa tubig. Napakahirap doon. Sabi ko, ang nasabi ko, hindi makapatay ang bala, pero yung tubig ang makapatay. Kasi buti hindi tinamaan yung bangka nyo. Kasi doon ka sa ilalim ng tubig, yun ang makapatay. Pero tumaob yung bangka nyo, hindi? Tumayo yung bangka namin. Pero hindi tinamaan. Pero paano yun? Ano rin kayo lahat? Hindi tinamaan yung bangka namin. Isa lang yung nasabi sa amin dyan. Isa lang. Pero yung mga baril nyo? Yung mga baril namin, ang hindi lang nadala ng kwan,
nagdala yung barit kasi mabigat ang barit. Kasi noon, nung Omar, may baret na kami. Mm. Nung Omar, may baret na rin ba kayo? Wala pa. Meron kaming barit. Pero totoong baret o hindi? Local na barit. Yung made in, made in lana. Saan ba ginagawang baret nyo nun? Dito rin ginawa sa amin. Oo, kasi dito, ang dala naming baret nun, talagang kwan na. Sa totoo lang, yun yung nakatama ng marami-rami sa inyo dyan sa Omar. Yung baret, bagong-bago kasi nun. Oo. Kaya, Sa inyong barit. baret talaga. Oo. Pero yung RPG nyo, medyo nahirapan kami doon sa inyo dati sa RPG eh. Kasi ang gagaling nyo eh. Noon RPG. Pero diyan naubos ang RPG namin talaga. Naubos? Naubos ang bala. Kaya nakapasok kayo ng madali dahil naubusan kami ng bala. Pero paano yung RPG nyo? Di ba sarili nyong gawa yung mga bala nyo dati? Yung kuan, ano yan? Ang original lang yung anti-tank. Ano? Anti-tank ang original. Original na pero yung anti-tank. Yung mga bala nyo dati-dati, hindi na rin original. Dito rin sa Abu Bakar. Gawa. Pero ano yan, medyo, kaya nga yung military gumamit na rin ng RPG sa Marawi dahil nakita namin saan mas magandang ipalo. Ang mahirap na laban ko diyan sa quarry. Saan? Sa quarry. Diyan sa quarry, sa may tumaig. Bakit Papa? Bakit mahirap na laban sa iyon? Kasi maring sabihin na ako ang diyan sa quarry. Ikaw ang? Ako ang nag-umpisa. Nagbaba ako. Si order ni Amir Umran na magbaba ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, dahil sa paniwala sa kumat. Sabi ko, sige. Ano ba yun? Anong tropa naman na nasa quarry noon? Diyan may crossing, may checkpoint man dyan sa quarry. Sa may tumay. May tubig dyan sa taas. So kayong umatake doon? Oo. Hindi, bakit nahirapan ka doon? Kasi doon kami sa walang dinudusyan, nilinagyan ng madrasa. Doon kami na ng yung tangke ninyo na hindi kadena, yung tire rin. Yung tire. Oo. Naiwan, Komando. may bata ko dyan na naiwan na isa. Pero nakuha ko rin. Pag ganun, pag may tinatamaan na kasama nyo, pinipilit nyo talagang... kunin. Bakit nyo pinipilit kunin? Kasi ayaw namin na hindi makuha. Dahil? Dahil masama sa paningin namin na ibig sabihin natalo kami. Ganon? Pag may naiwan kayo na kasama, ibig sabihin natalo kayo? Pag hindi makuha, ibig sabihin naiwan. Yun ang labas, talo. Ganon. Kaya pala kami, nahirapan kaming makakuha ng namamatay sa inyo. Kasi na gagawin nyo lahat para may namin talaga. So, Bapa, sa pagtatapos nitong ating interview, pwede mo bang ikwento yung dahan-dahan, paano ka dahan-dahan na nagbalik loob? Ano yung mga naging rason mo, bakit ka... Ang dahan-dahan na nagbalik loob na ako nung namatay na si Amir Umra saka si Karyalan. Wala na akong hanap buhay na maganda.
palagi kami lang tago ng tago. Tapos naisip ko na yung lahat ng mga anak ko ay hindi ko sila nakapagpatapos magpaaral dahil sa gera. Ngayon, naisip ko na yung panganay ko ay bunso ko na hindi nakatapos. Naisip ko na baka nang sa ganun na mag-legal ako may daan na makatapos. Ngayon, doon siya sa Manila, sir. So, ibig sabihin ba pa, pagkatapos ng lahat-lahat, pamilya pa rin ito? Yung mga anak mo, kasi noon, nung nasa mujahid ka pa, talagang halos di mo siguro focus ka sa, Oo. sa jihad eh. Pero yung pamilya mo, Sa, bakit ba nung nasa loob ka, yung pamilya mo hindi mo masyadong hindi ko sila na sila lang naghanap buhay. Aha. Hindi ko na sila natulungan ng kwan. Siyempre kasi hindi ako dito sa labas dahil ang mahirap yung mga taong masamang loob nagalit sa amin. Kasi meron din mga tao na nagalit sa amin. Halimbawa, yung mga taong na hindi nagsali ng jihad, yun. Pero grabe rin. At saka, yung iba, may nakuha silang mga kwan, ano yan? May binigay may pagitan sila na sa militar na makakuha sila. Ayun. Iyan ang nagturo sa amin, yung mga tao na masamang puso. Hindi nagsalin ng jihad, tapos may makuha sa militar, saka sa gobyerno, yan, sila ang nagtuturo ng mga tao. Pero buti ba pa, talagang yung pamilya nyo, yung bunso mo ngayon, ang kaligayahan mo, yung bunso mo, kahit pa paano, nakapag-aral na o anong nangyari sa bunso? Nakapagtapos na, sir. Kuwan lang. Hindi lang naka-board exam. Pero, Yan ang pagpunta niya sa Maynila. Sabi niya sa akin, maghanap ako ng trabaho doon sa Maynila upang matulungan ako ng kwan. Pagtapos niya, board exam niya. Nakatapos siya sa nursing, sir. Doon siya nagtrabaho sa Manila, sir. At maligaya ka na may isang anak na nagkaganon. Oo, sir. Yan ang dahilan, sir, na nag-legal ako. Dahil sa naisip ko na yung mga anak ko na hindi ko sila natulungan ng buhay nila na ano ba ang naawa ang puso ko ba sa kanila, sir. Sabi ko baka dahil namatay na yung mga kasamaan ko, baka sabi ko mag-legal na ako upang matulungan ko na yung mga pamilya ko. Anong taon ka bumaba pa? 20? Ilang taon ka nung magbalik loob ka? 20? Nung mula nang namatay na si Emilio Mora nung taon yun, hindi ko natandaan. Hindi ko natandaan yung pagpatay ni Emilio Mora. Doon ka na nagdahan-dahan na? Doon na ako nakaisip. Kasi siya talaga yung kasama mo ng 1986, 96, 2006, mahigit 20 na taon. Para kayo magkapatid na pa noon. Para kayong ano na noon. Kayo talaga. Makita mo lang yung mga anak ko, sir, para kami magkakapatid. Lima ang anak ko na lalaki, sir. Ganon, 5. Ang isa yung panganay ko, sir, kabilang ko ng halos 16 years sa camp ano yun? Omar? Hindi. Sa
Kambagong Diwa. Nandun na siya. Oo. Mm. Pero nakalabas na siya, ano na siya sa nakapirawan na Saudi kina ni dato. Nim parantoyari kina Pangilan ka? Pangilan ka? Ano ganun pala? Pero ngayon buti naman at yung mapayapa ka na bapa. Kumbaga ngayon, siyempre yung health mo, yung kalusugan mo, yun yung inaalagaan mo na ngayon na ano. Oo, sir. Pero wala pa rin kami mga hanap buhay na ano. Medyo maliit pa ang ano namin, pamumuhay namin. Kasi tinatawag na bago pa kami nag-umpisa. Pamumuhay namin. Pero ang pananampalataya mo ba pa? Steady pa rin. Ganun pa rin siya Ganun na pa rin. hindi nawawala, hindi humihina, hindi Ang nawawala lang, pagkalaban natin. Maraming salamat, Papa. Kapatid na tayo, sir. Maraming salamat. Wala na. Balik loob, loob na, balik Mindanao na ako. Maraming salamat, Papa.